Kaya ba talaga to? Sabi nila wala nang tarik. Ang The Mighty Gate. Nakatingala ako mula rito. Hindi pa ako dyan sa nasa baba. Parang i-slide ako nito pababa. Putik, parang slide. Parang slides to eh. Hindi to ano eh. Sige, laban. Parang pag nakita mo pala, Hindi lahat ng rider ay para sa lahat ng daan dahil may mga lugar na sinusubok ang ating makina. May mga ruta na sinusukat ang ating tapang at may mga bundok na hindi nagpapatawad. sige laban. Sige. Dito ay hindi lang sapat ang lakas ng makina. Kailangan ng disiplina, kailangan ng kontrol. Isang maling throttle, isang maling preno, tapos ang biyahe mo. Takadang does not care kung anong motor mo. ADB man yan, dual sport o street bike. Kung hindi ka handa, luluhod ka, babagsak ka sa lupa. Pre, Hindi mo dapat ito i-underestimate. Ang dapat ay paghandaan mo to ng 100%. Pops, hindi kaya dyan. Ano? Ha, pagod. Grabe. Pagod tayo, pagod. Hindi na. Ay, masubukan. Next time. There's always a next time. Sa taas na umaabot o lumalampas sa 1,500 meters, nagiging manipis ang hangin dahilan upang ang hingal ay nagiging mas malalim. Solid. Ang taas. Ang taas, grabe. Patay. Hindi yata to. Sana kayanin. Grabe. Oh, tarik. Oh, grabe. Apat na lang tayo. Oh, patay. Grabe yan. Opya. Tumudulas. Hindi lahat ng mga nagtatangkang akyatin o marating ang tuktok ay nagtatagumpay dahil mas marami pa rin ang umaatras kapag nakita nila ang tunay na laban. Ang hirap palang bumaba. Ang haba. Alam ko na kayo sa homestay, kami babalik na. Ikaw bro? Oh, siningal ako, bakit? Hindi, I mean motor, kaya? Pipilitin ko yan. Oh. Yung 3 to 4 na pababa. Walang problema sa'yo pababa. Bukas pa uwi. Gusto mo ganito? Homestay kami, gamitin mo yung motor ko, balik ka rito. Hindi kaya na skill ko to. Hindi kaya na skill ko to. Tingin ko lang bro. Oo, hindi kaya. Hindi kaya. Pero hahuli ko pa rin. Kaya yan. Kasi small CC naman. Tapos doon sa Mighty Gates na. Oh, hindi, pag hindi kinaya, tulak natin para lahat tayo makakyat. Ano? Tulak lang. Oh, tulak na lang. Masama, tulak ko lang atras. So, dito na tayo eh. Sa video na to ay magsama-sama tayong muli para sa mas intense na adventure dito sa Takadang, Kibungan, Benguet. Naka Honda ADB 160. Gusto nyo akatin to? Subukan nyo. Kailangan lang lakas ng loob ng mga driver. Pero kaya, kung kaya talaga ng ADB 160. Make sure yung gulong ninyo ha, dual sport. Anong brand? Ako nakashipa ako, nakashipa ako. Pati shipa ang kapit, wala akong masabi. Boss, iba. Baka naman. Ang Barangay Takadang ay isa sa 7 barangay na sakop ng munisipalidad ng Kibungan. Isa itong malayong bayan na matatagpuan sa hilagang kanluran ng kontinental na bahagi ng Benguet. May populasyon lang ito ng humigit kumulang sa 1,600 ayon sa census. Ang kanilang wika ay tinatawag na Kankanay, wikang ginagamit sa kanilang komunidad. Ang lugar ay kilala sa pagkakaroon nito ng bulubunduking bahagi ng anyong lupa. Dito ay may malalalim na bangin at malamig na klima dahil sa mataas na elevation sa Cordillera Highlands, bahagi ng Kibungan ng Takadang. Isang malayong barangay na tinatayang may limitadong akses ng mga sasakyan dahil sa mapurol at mabatong mga kalsada. Dito rin matatagpuan ang isang pampublikong paaralan na tinatawag na Takadang Elementary School. Ito ay patuloy na nagbibigay serbisyo pang edukasyon sa mga kabataan o kabataang estudyante mula sa Takadang at sa Karatig Barangay. Ang Takadang ay kilala din sa pagkakaroon ng madulas at magaspang na access road, kaya tigit na nangangailangan ng madiskarteng pagmamaneho o 4x4 na sasakyan lalo na kapag basa o tag-ulan. Kung handa na kayo sa diskarte sa pag-akyat dito, tara, umpisa na natin. Mga lods,
Yung daan na tinahak namin mga lods ay hindi nga po Cannon Road. At ito po yung tinatawag mga idol na Pugo Rosario Road mga lods. So sa mga gustong umakyat po ng Takadang at gusto nyo po yung medyo mas maganda po yung daan, ito po yung way na pwede nyong daanan. Sa ginawa namin pagbiyahe mula Metro Manila hanggang marating ang Kinsayan Homestay ay inabot kami ng 14 hours. Dito kasi yung naisip namin na magpalipas ng gabi para makapag full charge bago kami sumabak sa matinding trail at napakalapit lang ng homestay na to mula dun sa Takadang dahil 5 minutes lang yung kailangan nating i-travel. So dito na tayo sa Kinsayan Homestay. Kinsayan Homestay. Yeah. So yun na nga mga paps, nakarating na nga tayo dito sa Kinsayan Homestay. Yan, dito mga idol, kailangan may budget tayo na at least 1,000 pesos. Kasama na yung pagstay natin for 1 day. And then yung kasama na rin dun yung pagkain natin. Lumalabas kasi 500 per head plus yung pagkain natin na budget for 500 din. So 1,000 total. Makakapag-stay na kayo dito bago kayo umakyat ng Takadang. Yung Takadang kasi rito mga 10 minutes lang papasok na rin sa daan papunta rin sa bundok ng Takadang sa The Mighty Gate. Ganun lang kalapit, mga 10 minutes lang mga paps. So dito mga paps, yun nga po yung budget na kailangan nyo per head yun mga idol ha. Tapos sa mga contact number nila dito sa mga magpapareserve, dito po yan sa 0963-852-1474. Yan, kontakan nyo lang yan mga idol ha. And then dito may kita natin, ito nga sa mga nagtatanong mga idol, ito pala isa ako po ng Barangay Poblacion, Municipality of Bacon po, dito po sa Benguet. Isa rin dito sa maganda. Papasukin natin to, may nakita ko ritong bus na hindi tumatakbo, hindi umaandar kasi nakahang. Yan o, kita nyo nakahang. Diba nakahang. Ang kagandahan pala rito mga idol sa Kinsayan Homestay, mayroon kayong ritong unlimited coffee. Kaping barako. Tara, let's go. Dito tayo. May tao ba? May tao? Ano eh. So yan, pwede siyang tulugan. Bago tayo kumain mga paps, si tatay nga pala, no? Tanungin ko muna si tatay. Tay, ano pangalan niyo, tay? Flores Tamiday. Oh, si tatay Flores Tamiday nga pala. Yung tatanggap ng mga tawag ninyo kung sakaling magbubuo kayo rito sa Kinsayan Homestay. So yan si tatay. Yan, tawag lang kayo mga paps ha. Tawag kayo na advance para makapagpa-reserve kayo. At dito nagluluto si tatay. Kaya yung sarap ng luto ng pagkain dito, organic. Kita nyo kung paano yan, prepare yung pagkain. Pero paps, kung sakaling magagawin ako dito sa area na to, hanapin ko talaga itong Kinsayan. Kinsanay ba? Kinsayan Homestay eh. Anong meaning ng bird ng Kinsayan? Kinsayan. Kasi paps, pilatong ka rito. Diba? Pilatong ka, tapos sa pagkain, hindi ka tinipid. Paps, tinipid pa tayo sa pagkain, paps, dito. Grabe yan. Hindi ka maubos eh. Kagabi, hindi natin naubos. Suko tayo sa pagkain, unlimited coffee pa. Tapos sa almusal, grabe din, no? The best kaya nga eh. Sa mga paps, nakarating tayo rito ng alas 4 na ng hapon. So, umalis tayo doon ng 1:30 na madaling araw. Nakarating tayo rito sa Poblacion, Bacon. Dito po yan sa Benguet. Katabi lang po nito ang Takadang, Barangay Takadang. Kinabukasan nga ay maaga kaming gumising para sa preparasyon sa pag-akyat sa mismong trail. Naka-unli coffee pa naman eh. Unli coffee tapos sa pagkain, bayad sa pagkain, napakamura pa. Sulit no? Jackpot yun ka, unli coffee. Unli kain ka sa pagkain sa gabi. Tanghalian kung sakali, tsaka almusal. Hindi namin nauubos yung almusal eh. Pati yung ulam namin sa gabi, hindi namin naubos sa dami. Halaga lang 200 per head. Sulit. Tapos sa almusal mo, 150. Alikain ka rin. Ay, salamat tayo ha. Thank you tayo. Sulit. Bago kayo umakyat ng Takadang, may mga gasolinahan dito, pero bote-bote lang. Dito na kayo mga idol maggasolina. Oo, pinaka-last na to, no? Ayun nga,
Ito yung pinaka-last na bilihan ng gasolina rito bago kayo umakyat. Yan, testing natin. Kaya na yan. Yun pala eh. Improvise na kaya. Yun. Yun pala, sikreto dun. Dito nga ay tinuruan din kami ni Beyond the Map PH na kailangan naming magbawas ng hangin sa aming mga gulong since sanay na siya sa mga katulad ng ganitong adventure. At sa mga nagtatanong ano bang panggilid yung gamit ko para maakyat ang takadang, ay gumamit lang ako ng all stock parts ng Honda. At pagdating naman sa gulong, isa lang yung pinagkakatiwalaan natin na makapit at hindi basta-basta dumudulas. At ito ang Shipa Tire Philippines, ang kanilang ADB Dual Sport Tire. At pagdating sa langis ay gumamit naman tayo ng speed metal. Bukod dyan ay kailangan din nating i-check ang ating mga braking system kung maayos pa ba lahat, dahil kung pudpud na ay kailangan natin tong palitan ng bago dahil sobrang pados-dos at sobrang paangat ang mga kalsada na meron sa takadang. At wag niyong kakalimutan na magpakabit ng skid plate para mabigyan ng proteksyon ang ilalim ng makina ng motor natin, dahil marami din akong napapanood na nababasagan ng pangilalim na makina. Sa mga idol, kaya daw natin magbawas ng hangin natin ng mga gulong. Tulad nun, nagbabawas na sila. Kasi, para... pero pasukat mo? May pasukat doon. Tigas yan, oh. Ito. Mga idol, yung pinaka tunay na laban nakakarapin natin sa pagbumotor. Hindi to biro mga idol, kasi iba to, trail to at bundok. Sa adventure na gagawin ko mga idol, ito ang kauna-unahan na gagawin ko to sa talambuhay ko. Ito ang kauna-unahan mga idol na gagawin ko sa talambuhay ko, yung adventure na to. Ito na nga ang takadang Kibungan dito sa Benguet. Kaya mga lods, good luck sa atin lahat. Good luck sa atin. Sige ako muna, Paps. Ayan, tumatayo na sa harapan. Dito na, yun na. Una-una na si tropa dun, oh. Tinayuan lang. Woo! Ayan na. So, kailangan na ito, yata yung helmet ko nakaano. Hindi ko nanak. Wow! Wow, sana kayanin ng ATV natin yung mga akyatan dun. Dito, uy, sa pool. Yung bakal. Sa pool kaya ng baba kasi ng atin. Talagang kagad nangyari. Naging madali para sa aming lahat na marating ang unang tarangkahan ng takadang dahil sobrang simple ng daan at may kaunti lamang tong rough road at kalimitan ay puro sementado na, at ipaparamdam talaga sa inyo na nasa level 1 pa lang kayo talaga. Kita niyo yun mga Paps, oh. Grabe yung mga punto, mga batong na nalaglag, oh. Tumibag, oh. Wow. Ito pala ang takadang. Oh, sobrang siko, oh. Wow. Tarik. Kinakapos na kayo. Kinakapos na kayo. Kaya na ibili. Bagal lang natin. Bagal lang. Slow mo lang. Dahil nasa na scooter. Woo! Wow. Solid. Sa mga oras na to ay ramdam pa naming lahat ang excitement sa ginagawa naming adventure dahil sa walang kahirap-hirap marating ang unang tarangkahan ng takadang. Paps, ito yung gate 1. Gate 1. Okay. Tapos na tayo malas sa gate 1, ha. Gate 1. Hanggang ilang gate to, Paps? Ha? Hanggang ilang gate? Gate 4. Gate 4. Kaya yan, gate 4. Laban. Okay. Okay naman. Maganda naman yung kapit ng preno natin. Tapos yung gulong natin makapit talaga.
So mula naman sa ano natin, wala pa naman tayong na-slide tayo. Kasi or dumulas yung gulong natin, wala tayong na-feel na ganun. Any in comfort, wala tayong na-feel sa pagdadrive natin gamit yung gulong natin na Shipatar. Honest review hindi to dahil sa dala ko yung ano, yung name, hindi. Kasi talagang based dun sa experience ko talaga. Yan. May umislide na nga. May umislide na. Sino to? Si Pops. Oo nga, Pops J. Wala, Pops J. Mukhang totoo yung sabi nila, talaga may slide talaga. Kaya nga sabi sa'yo, kung basta naka-engage para hindi mo hagulin. So totoo yung sinabi nila, no, na mas madali ito sa mga naka-light vehicle, light motorcycle. Kung kahit 125 lang na XRM, kayang-kaya. Tingin ko mga paps, pag naka big bike kayo, mabibigat yung motor nyo. Hirap dito kasi daus-dus talaga. Pero kapag hindi kayo naka big bike, yun, mas pabor sa inyo. Kasi magaan na yung motor ninyo. Yan tulad ko yan, no? Make sure din na kapag magtatakadang kayo, naka dual sport kayo. Kasi talagang grabe yung daan dito, sobrang pababa, sobrang pababa na ito. Pero tingin ko kaya ng ADB, sana kayanin hanggang pataas. Yan, sobrang paliko, ayan yan, sobrang paliko. Kaya naman ng ADB. Basic lang sa ADB to, pag mga ganto-ganto. Di natin alam kung doon sa taas gano'n itsura pagdating natin doon sa pataas. Gate 1 pa lang naman tayo. Natumba si XJR Oo. Kaya pala pagdating mo napansin ko kaagad yung lambot Stress na lang. Kasi puting din. Pero yung cycle, kasama yung sa adventure. Mga ganito? Oo. Meron ka? Tungkap. Tungkap. Jun, kay Jun yung hindi ko Interior mo. na yung akin Tungkapin na muna natin, bro. Ha? Tungkapin na muna natin. Tingnan mo natin. Sa sa pito niyo hugutin. Kasama yan sa part ng adventure. Ganito pala ang babiyahe mo, kailangan may gamit ka, no? Oo naman. Ako, hindi ako nagdadala, wala akong dala. Camera lang dala ko pero magamit. Basta naka-tubeless ka na, gulong natin ay Shiba. Basta Shiba talaga, di ka mamaplatan. Balik ka na kasi ng Shiba. Balik ka na Shiba. Basta naka-Shiba talaga mga idol, salakam lang yan. Di ka mamaplatan. Tignan mo ako, Paps. Testing nga ako niyan ng sipa nyo. Isa lang 16, size 16. Biruin mo, Pag tignan may mo ako. size 16 ka, sige. Ayun. Pero muna ako magiging, ambassador ka na. Ambassador. Hindi, Motel. ambassador. Endorser. Saan ba endorse? Kasi palupit yung mga pinupunta. Oo. Oo, Bigyan mo ako ng 16 sipa. 16, size 16 na Gulong. 16 by 300 ba tayo? 300 ba tayo? 300. Ito, trail yan, Ito, si 300 by idol, 16. Pahinga tayo, Paps. Pahinga tayo ngayon. Habang nag-aayos sila, ipon muna tayo ng lakas. Ayan sila, Konti na lang to. Pag nandito kayo mga paps, yung adrenaline nyo buhay na buhay. Kasi yung daan dito, yan, sabi ko nga, hindi mo alam talaga, lalo na kung first time mo pumunta rito. Kaya yung adrenaline mo talaga buhay na buhay talaga. Bang! Kaya. Teka, rito kayo? Saan bahay nyo? Diyan? May school ba rito? Dito lang din. Galing Ano yung pana? Ayos Bye-bye!